Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Inquirer.net. Batuhan ng maaanghang na salita between Yusek Claire Castro at isang Gen Z na kongresista, si Attorney Rene Co sa Kabataan Party List. Okay, unang bumanat si Auntie Claire, sabi niya, being young is not a license to commit a crime. Ito kasing Kabataan Party List, mga nagrally noong September 21, mga minor de edad, maraming naaresto. Kasi may mga sinasaktan pa naman nilang mga pulis. Kaya ito ang rason bakit nagsabi sa Auntie Claire ng being young is not a license to commit a crime. Talaga, ipreso sila. Kahit minor de edad, dapat mapreso. Hindi maganda yung ginawa nila. Kailang itong buwelta ni Congresswoman Rene Co, bilib ako, nasupalpal, nabulaga si Auntie Claire dito. Sabi naman niya, being in position is not a license to abuse and steal public funds. Period. Oh. Sinong may mas matinding patama? O ako, dito ako kay Dito ako kay Attorney Rene Co. Kasi karapatan ng bawat isa na mag-protest. Yun lang, nasubraan nila kasi bakit mo batuhin ang mga pulis? Bakit mo tadyakan? Hindi pwede yun. Trabaho ng mga pulis na panatilihin ang kaayusan, kaya ikulong sila. Kaya lang itong mas matindi. Itong nasa powers ngayon, itong gobyerno ngayon na nagmaang-maangan pa, sabi, hindi ko alam bakit tayo nagkaganito. Ano bang nangyayari? I was so shocked. Tapos maiyak-iyak pa ang Pangulo sa isang podcast interview dahil awang-awa daw siya sa mamamayan sa nangyayari ngayon. Awang-awa dahil kapabayaan niya. Pwede niyang, 3 years ba? Na wala siyang ginawa kundi perma ng budget. Hindi niya alam, meron siyang billions of confidential and intelligence funds, wala siyang kaalam-alam na ginagawa ng kanyang mga aliado sa Congress. Yun na, grabing budget insertion. With impunity, yung wala na silang takot. Ang ganda yung revelation ni Ombudsman Remulla na ngayon, na nung dati pa Secretary of Justice siya, itong Saldico, halos lahat ng ahensya ng gobyerno pinapakialaman. Yung mga pundo, mga kontrata, gusto nila sila lahat ang Kaya nagreklamo si SOJ Remulla dahil may isang importanteng project sa Bureau of Immigration. Gusto ni Saldico pala na i-manipulate yung bidding para ang manalo na mga supplier sa mga equipment sa Bureau of Immigration, mga gusto ni Saldico. Ganon sila kagarapal. So mabuti na lang at matigas din itong si Boying Remulla, hindi siya pumayag. Ito lang, bago lang daw, June nangyari this year. Bago pumutok itong flood control project na iskandalo. Yun. Grabe. Kahit saang ahensya, naunang nagreklamo dyan si BP Sara na gustong i-control ni Saldico at Romualdez yung budget sa DepEd. Hindi pwede. So, tingnan nyo BP Sara nag-resign dahil ayaw niyang pa-control kay Saldico at Romualdez. Ito rin kay Secretary Remulla, sabi niya, muntik na akong nag-resign. Pag itinuloy nila, magre-resign ako. Mabuti, hindi nila itinuloy. Pilitin nila na i-rig. Yung bang lukuhin ang bidding, ganyan na ngayon yung license to steal. Bakit nagagawa nila yan? Sila na nga ang in control Anong sabi ni Congressman Barsaga? Only in the Philippines, ng presidente takot sa Speaker of the House.
Ang nasusunod ang Speaker of the House. Sa Armed Forces, first time in history na ang nagdidictate na sa nag-announce, General, sabi ng House Speaker, tell the troops, approve na ang increase ng subsistence allowance ng mga sundalo. Naku, anong pakialam mo? Wala ka sa chain of command, Mr. Speaker. Dapat ang nag-a-announce doon ang presidente dahil siya ang commander-in-chief. Bakit itong Martin ang tapos last year ba yun? Nag-start 2023, 2024. Itong si Romualdez, ang dami niyang iniikutan na mga military camps. As in, parang siyang commander-in-chief. Ang mga military commanders naman, walang magawa. Kasi pinsan ng presidente. Nag-iibot siya, naglilibot siya. Ano yon? Preparation for presidency? Ano ngayon? Ituloy pa ba ang pagkandidato niya 2028? Tingnan natin. So, saludo ako dito kay Congresswoman Rene Co. Absolutely agree. Tama. Being in position. Nakaupo kayo ngayon. Kayo na nandyan sa poder. Hindi inyong pera yan. Pera ng taong bayan. Hindi nyo na lang isipin nyo naman yung hirap ng taong bayan, mga taxpayers. Bayad kami ng bayad ng buwis. Yung pala, ninanakaw lang, binubulsa ng sinong magbulsa. Samantala, ang taong bayan, yung mga nalulunod sa baha, nasisira ang sakyanan, sisira ang bahay, sisira ang taniman, ari-arian. Wala. Itong mga nasa puder ngayon, hindi sila makarelate sa hirap ng mabiktima ng baha. Kasi mayayaman sila eh. Ako, napagdaanan ko yan, yung palagi kaming mabaha. Nung bata pa ko, more than 10 years. Siguro mga 15 years. Every year, nababaha yung aming lugar. Kaya alam ko yan. So, kailan ba matapos itong corruption issue na yun? Sana gawin nyo ng mabilisan dahil ang taong bayan naiinip na. Ilang buwan na itong issue na ito. Hanggang ngayon, wala pa rin nakukulong. Hanggang salita lang, hanggang investigasyon. Sabi nila, wala pa daw silang nakikitang dapat kasuhan. Wow, very good. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Anak ko sa area sa kapihan ni Manoy Boy. So magabono siya. So muna ni ang itsura sa kapi ni Manoy nga tulo na kabulan. So daghan gyud og tubo. Maayo gyud og tubo. So kining tanom ni Manoy nga kape, so kuan ni siya 600 ni siya ka punuan. Pag spray doon. Mga nindot kayo og forma. Ang kape ni Manoy, so naa nay mga sanga nga tulo pa siya kabulan. Tikaw ang nabidang pling pagkamawi. So tulo na siya ka bangag. Kay tulo naman sad kabulan. Just nagagawa. Kanano so malugod mantaw. Karon human sa pag-abono naga-spray na sad. So gitabangan si Manoy Boy sa iyang anak. Upat na gid ang iyang sanga oh. Kini among tanom nga kape 14,550 na ni. So
So 29 mi ka pamilya ang nananom og kape. Salamat gyud kaayo sa Ginoo nga nang nagsuporta sa ang anong among kape Mm. na maayo na og tubo Mm. na nangana. Mm. Og salamat gyud sa nagsuporta pod sa among kape nga makawas gyud mi kalisod ani og mamungana. Mm. Salamat kay Manoy.